Sa nakaraan nating video natapos tayo sa isip-isip ni Young Master na si Zhu Cheney. Pero magiging sobrang kapanapanabik ang mga mangyayari sa silangang domain dahil dito. Sa loob-loob ni Shower habang nanginginig ang buo niyang katawan. Pati si Elder Yan ay hindi siya kayang tapatan. Hindi ko inakalang ganito siya kalakas siya pala ang pumatay sa ama ko, magagawa ko pa kayang maghayganti. Mungkahi ng kasamahan ni Shower hindi maganda to, nasa panganib ang mga Elder. Kunin na natin ang banal na anak at umalis, ay activate ang gintong bangka, bilis. Tugon ni Hong habang naiinis at naghahanda ng kanyang pag-atake. Akala nyo makakapagpasikat kayo at makakatakas lang ng ganun-ganun na lang. At agad na pinakawalan ni Hong ang kanyang teknik patungo sa barkong pangdigma nila Shower, sabay sabi ni Hong mamatay na kayong lahat. Mungkahi ng isang disciple habang pinagpawisan Feathered Immortal Sect, pati ba naman ang banal na anak ay gusto mo na ring patayin, balak mo na ba silang lipulin ng tuluyan? Tugon ng isa pang disciple, ang mag-among ito tunay na mga baliw. Kasunod nito makikita natin na hinaranggan ang ginawang pag-atake ni Hong at madali lang napawalang bisa. Mungkahi ng monghe ginang tagapagligtas, kailan matatapos ang siklo ng paghihiganti, bakit kailangan mong maging ganito kalupit? Tugon ni Hong habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Matandang kalbong monghe. Huwag mong akalaing hindi ko nakikita ang mga pakana ng sekta mong Budista. Gusto mo lang magkaroon ng utang na loob ang Feathered Immortal Sect sa inyo, nakakasuka ang pagkukunwari mo. Mungkahi ng monghe ginang tagapagligtas, huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Masyado ng malalim ang pagkiling mo laban sa Budismo, at nasa bingit ka na ng pagbagsak sa landas ng demonyo. Ipinapayo ng matandang mongheng ito na magpigil ka. Tugon ni Hong habang may seryosong ekspresyon sa kanyang muka. Noong nasa gitnang domain ako, ang pinakakinamumuhian ko ay ang mga mapagkunwaring meditator na tulad ninyo, habang inuuna ang sariling interes, pilit namang pinapaganda gamit ang mga moral na paliwanag. Anong masama kung sumali ako sa demonic sect? Hindi ko kailangan ng pangaral mo. Mungkahi ng monghe kay Hong. Matigas ang ulo mo at ayaw mong magpakumbaba kung ganoon, hayaan mong ang matandang monghe na ito ang magpaliwanag sa'yo. Sa isip-isip ni Hong. Ang aura ng matandang kalbong monghe na to ay napakalakas, nasarurok na pala siya ng body integration stage. At makikita natin ang monghe ay malapit niya nang atakehin si Hong. At agad din sumulpot ang ating bida para pigilan ang monghe. Mungkahi ng ating bida, ano may nang ahas na pahirapan ang disipulo ko habang wala ako. Kasunod nito ay agad napahinto ang monghe sa binabalak niya pag-atake kay Hong. Mungkahi ng monghe tagapagligtas, nagkakamali ka. Nais lang ng matandang monghe na ito na gabayan ang nakababatang ito. Tugon ng ating bida, gabay sa palagay mo ba'y karapat-dapat ka? Ang isang tunay na immortal na muling nag-cultivate ay hindi kailanman mangangailangan ng paggabay mula sa isang kalbong monghe na nasa body integration stage lang. Mungkahi ni Hong sa ating bida, maraming salamat Master, sa iyong tulong, ako'y hindi karapat-dapat, nais ko sanang hadlangan ng lumilipad na bangka, ngunit ang matandang kalbong monghe na ito ang nakialam, kaya nakatakas ito. Tugon ng monghe Amataba, awa, ang matandang monghe ay nakaramdam na ang mga bagay ay lumampas na, kaya't ako'y nakialam upang maghatid ng kapayapaan. Kung ipipilit mong sisihin ako, wala nang sasabihin pa ang matandang monghe, Palam. Mungkahi ng ating bida habang nagpalabas ng kanyang aura. Iniisip mo ba na maaari kang magpakitang tao na mataas at makapangyarihan tapos basta na lang aalis? Tumigil ka diyan, tugon ng monghe sa ating bida habang pinagpawisan. Ang benefactor, ano ang ibig sabihin nito? Ang Hanging Temple ay isa sa mga nangungunang puwersang Budista sa silangang domain, kaka-offend mo lang sa Feathered Immortal Sect, siguradong hindi mo mag-aalangan na mag-offend din sa Hanging Temple, di ba? Mungkahi ng ating bida habang nakangiti, hey, ikaw na baliw na monghe, talagang matalino ka, wala kang ginawa pero nakakuha ka pa ng malaking pabor, samantalang ako naiiwan na nagdadala ng sisi. Dahil magaling ka sa pagpaplano, bakit hindi mo kalkulahin kung kailan ka mamamatay? Tugon ng monghe sa ating bida, benefactor, sobra na yan. Mungkahi ng ating bida habang nagpakawala ng kanyang teknik. Anong kung sobra na ako? Tugon ng monghe habang ginamit niya rin ang kanyang teknik. Ikaw, Golden Bell, at makikita natin na tumilapon ang monghe dahil mas malakas ang teknik ng ating bida. Tumilapon ito patungo sa kanyang kasamahan mungkahi ng monghe habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Sobra ka na talaga, akala mo ba ang Hanging Temple ay madaling kalabanin? Pahabol ng monghe habang galit na galit sa ating bida. Dahil si benefactor ay sobrang agresibo, huwag niyong sisihin ang matandang mongheng ito kung magiging malupit ako. Om Mani Padme Hum. Kasunod nito ay ginamit na ng monghe ang buo niyang lakas.
Ang tawag pala sa teknik ng monghe ay ang Bophans Pharma Manifestation. Ang pangalan pala ng monghe ay si Master Jingchan, perpektong pagsasanib ng katawan. Mungkahi ng isang disciple habang pinagpapawisan. Ito ang banal na kakayahan ng Dharma form ng Hanging Temple at ang third grade na espiritual na kagamitan, ang Nine-Ringed Staff. Tugon ng isang pang-disciple. Kahit na si Ye Junlin ay nasa perpektong yugto ng pagsasanib ng katawan, wala siya sa kalingkingan ng mga teknikang ito. Tugon ng ikatlong disciple habang pinagpapawisan dahil sa takot. Nasiraan na ba ng bait si Ye Junlin? Paano niya nagawang bastyusan ang Hanging Temple? Gusto na ba niyang mamatay? Mungkahi ni Master Jingchan habang nagliliwanag ang kanyang mga mata. Benefactor Ye, binigyan na kita ng pagkakataon ng matandang mungheng ito, pero matigas pa rin ang ulo mo. Ngayon, hayaang ako ang magpadala sa iyo sa kaligtasan. Kasunod nito makikita natin agad pinakawalan ni Master Jingchan ang kanyang teknik patungo sa ating bida. Tugon ng ating bida habang nakaharap sa teknik ni Master Jingchan interesado. Kasunod nito ay inangat ng ating bida ang kanyang kamay. At tinawag niya ang kabaong, lumitaw ka. Ang tawag pala sa teknik ng ating bida ang Heaven Burying Coffin at makikita natin ang malaking kabaong ang lumitaw habang binubuhat ito ng ating bida gamit lamang ang isa niyang kamay. At makikita natin ang malakas na salpukan ng dalawang teknik at madali lang napawalang bisa ng ating bida ang teknik ni Master Jingchan. At nagulat-gulat na lang si Master Jingchan at napapatanong. Sa isip-isip ng ating bida habang naghahanda ng kanyang pag-atake. Hindi ko inakalang ang Heaven Burying Coffin ay aakyat mula 3rd grade tungo sa 6th grade na espiritual na kagamitan habang ako'y sumusulong sa aking cultivation. Pahabol ng ating bida, ganito lang ba ang kaya ng banal mong kakayahan? Kayong lahat, pumasok na. At makikita natin ang mga disciple ni Master Jingchan ay hinihigop ito ng Heaven Burying Coffin ng ating bida. At napapasigaw na lang at napapatanong kung ano to. Master, iligtas mo ako, sa isip-isip ni Master Jingchan habang pinagpapawisan. Masamang kagamitan, ang Profound Heaven Sect ay mayroon palang ganitong kasamang bagay. Mungkahi ni Master Jingchan habang unti-unti hinihigop ng Heaven Burying Coffin ng ating bida. Lahat kayo, ang taong ito ay isang demonic cultivator, bilis, patayin siya. Mungkahi ng ating bida sabay tinanong sino ang magtatangkang makialam sa ganitong oras. Sa isip-isip ni Hong habang nakatingin sa ating bida. Talagang ang may mga backup plan itong taong ito. Mungkahi ni Master Jingchan habang sumigaw at pinagpapawisan. Benefactor Ye, amitabl, kalaban mo na ang Feathered Immortal Sect. Gusto mo pa talagang kalabanan ang pinakamalaking Buddhist sect sa silangang domain. Tugon ng ating bida habang naghahanda ng kanyang teknik. Ang pinakakinaiinisan ko ay ang mga mapagkunwaring katulad mo. Tama na ang sot-sot, pumasok ka na. At makikita natin si Master Jingchan habang hinihigop ng Heaven Burying Coffin ng ating bida at napapasigaw na lang ito. Kasunod nito ay agad naring sumara ang Heaven Burying Coffin ng ating bida. Tanong ng ating bida kung sino pa, ang susunod meron pa ba? At makikita natin bakas sa muka ng mga disciple ang takot. At pinagpapawisan at napapanganga na lang dahil sa sinabi ng ating bida. Habang nakalutang ang ating bida sa ere sa isip-isip ng ating bida. Sino pa ba ang magtatangkang haminin siya ngayon? Kabaliwan to, talagang kabaliwan. Mungkahi ng sect leader habang nakangiti, ang galing mo, junior brother, parang hindi totoo yun. Tugon ni Zhao habang gulat na gulat at di makapaniwala. Nanaginip ba ako? Imposibleng totoo to. Kasunod nito ay may bigla na lang may sumuntok kay Zhao. Mungkahi ni Zhao habang nakahawak sa kanyang mukha, junior sister, bakit mo ako sinuntok? Tugon ng junior sister niya sa kanyang, teka, panalo talaga tayo. Siyempre masakit, mungkahi ni Uyang Feng habang nakatingin sa ating bida. Ibig sabihin, hindi ito panaginip, ang Wasteland Province talaga bang nanalo? Pahabol ni Uyang Feng habang kinakabahan, hindi ako makapaniwala. Siya lang mag-isa ang tumalo sa lahat ng kalaban. Habang nakaluhod sa ating bida sila Uyang Feng at Elder, kasamahan na rin ang kanilang disciple. Mabuhay si Heavenly Lord Ye. Ang kapangyarihan ni Heavenly Lord Ye ay yumanig sa kalangitan. Wala siyang makakapigil sa isip-isip ng young master, na si Zhu Chenny habang naiinis. Paano ito nangyari? Totoo ba talaga ang Wasteland Province to? Baka napunta tayo sa maling lugar o may nangyaring kakaiba. Pero imbes na magapi, siya pa ang nagwasak sa kanila, at pati ang mga puwersa ng Hanging Temple, inilibing pa niya. Sa loob-loob ng young master, na si Zhu Chenny habang palihim na nakangiti. Kung patuloy niyang ginig-shake up ang silangang domain, mas maganda pa. Pero ngayon, nakagawa siya ng mga malalakas na kaaway,
Hindi papayag ang Feathered Immortal Gate at ang Hanging Temple na makalusot ito. Perfecto, hayaan silang maglaban-laban, ito ang pagkakataon ng Zhu family na kumita, hahaha. Kasunod nito makikita natin ang malakas na gintong aura ang bumulusok patungo sa kalangitan. Mungkahi ng mga disciple habang napapanganga sa kanilang nakikita. Sa wakas, nabuksan na ang Secret Realm, hindi ko pa naranasan ang ganitong kalaking bagay sa buong buhay ko. Kaya pa ba natin makipaglaban ngayon at makikita natin ang ating bida ay agad din patungo sa Secret Realm. Sa isip-isip ng ating bida matagal din, ngayon, matatapos ko na ang check-in mission ko sa loob. O nga pala, kailangan munang ayusin ang mga tagalabas na ito. Mungkahi ng ating bida habang may sarkastikong pananalita. Lahat ng mga cultivator mula sa Wasteland Province, malaya kayong pumasok sa Secret Realm. Tungkol sa inyong iba umalis kayo, at makikita natin ang Young Master na si Zhu Chenny habang galit na galit at pinagpapawisan. Mungkahi ng Young Master na si Zhu Chenny habang sumigaw sa inis. Hindi nga kinontra ng Zhu family ang Profound Heaven Sect, at ngayon, hinaharangan pa tayo kung sana andito lang ang aming ninuno. Tugon ng kanyang kasamahan Young Master, habang tumataas siya, lalong mabagsak, wala nang kailangang gawin sa isang patay na taong naglalakad. Pahabol pa ng Young Master na si Zhu Chenny tama, ang kayabangan niya ang magiging dahilan ng kanyang pagkatalo, tara na. Mungkahi ng disciple habang naiinis pati ang Zhu family, isa sa pinakamalalakas na may suporta, umurong na rin, wala nang naglalakas loob na suwayin si Ye Junlin ngayon. Naglakbay pa tayo ng ganito kalayo para sa wala. Tugon pa ng isang disciple hayaan na muna siyang magpakasaya sa munting tagumpay niya hindi magtatagal, babagsak din siya, at kami ang manonood nun. Mungkahi ng ating bida kay Hong Terana, lahat kasunod nito ay nakapasok na ang ating bida pati si Hong. Sa Luotian Secret Realm mungkahi ng ating bida kay Hong. Hindi ko inakalang ganito ang itsura ng Secret Realm kamangha-mangha. Kasunod nito ay agad na naman inabisuhan ang ating bida ng system. Nakita ang check-in location Luotian Secret Realm. Kunin ang gantimpala. Binabati kita, host, nakuha mo ang Celestial Emperor's Dharma Form. Celestial Emperor's Dharma Form. Kapag inactivate, tumataas ng husto ang lakas mo at nabubuksan ang mga kaukulang banal na kakayahan. Isang Dharma Form, hindi masama. Ang Buddha Dharma Form ni Master Jing Chan ay isang bangungot kalabanin kung hindi dahil sa Heaven-Bearing Coffin, siguradong naging matindi ang laban na yun. Sky Spirit Grass, Violet Crystal Vine, Golden Ginseng, 10,000-year Blood Mushroom, punong-puno ng kayamanan ang lugar na to. Maghiwa-hiwalay tayo at mag-ipon ng mga yaman, pero manatiling alerto. Bantayan ang isa't isa. Sa isip-isip ng ating bida habang nakatingin sa kanyang kasamahan. Naiintindihan. Balak ko sanang umalis pagkatapos ng mission, pero mukhang mananatili muna ako. Kasunod makikita natin ang isang disciple ay sinunggaban ng malaking halimaw. Ang mga halimaw na to ay mababangges. Manatiling alerto. Mungkahi ng isang disciple habang nagtatago sa malaking alupian. Meron na naman dito. Napapaligiran na tayo. Mungkahi ng sect leader habang gulat na gulat. Magtipon ulit tayo. Mga Golden Core Stage Demonic Beasts ang mga to, wag kayong magpapakampant. Tugon ni Hong sa kanya, akala nyo makakalibre lang kayo sa lugar na to, walang libre sa mundong to. Kasunod nito makikita natin ang mga ibon ay nagsiliparan sa mga kagubatan tila bang nagpapahiwatig na may paparating na panganib. At makikita natin ang maraming guerrilla ang paparating. Patungo sa kasamahan ng ating bida mungkahi ng sect leader habang sumigaw sa kanyang mga kasamahan maghanda na sa laban. At makikita natin ang matinding labanan ang naganap. Sa panig ng mga tao at sa guerrilla. At makikita natin ang isang guerrilla habang naglalaway. Habang nakangiti. At makikita natin ang isang babae habang inatake ng guerrilla mungkahi ng babae habang sumigaw. Tulungan, may tumulong, iligtas niyo ako. Mungkahi ng apat na disciple. Bitawan mo siya, ikaw, walang kwentang halimaw, at makikita natin ang guerrilla na takam sa babae. At napapasigaw na lang ang babae, huwag, tulungan niyo ako please. Kasunod makikita na natin may malakas na apoy ang nagliyab at napalingon na lang ang guerrilla. Mungkahi ni Hong sa babae, tapos na, ligtas ka na ngayon. At makikita natin ang guerrilla ay wala ng buhay. Tugon ng babae. Sabay nagpasalamat Senior Sister Hong. Mungkahi ni sect leader habang handa na makipagsalpukan ng pag-atake. Hong, iniiwan ko sa iyo ang mga disciple. Ang mga puting unggoy na to ay may nascent soul level na cultivation, at mabilis sila, mag-ingat ka. Tugon ni Hong sa kanya, nag-aalala ka pa sa akin, unahin mong alagaan ang sarili mo.
At makikita natin ang maraming guerrilla ang patungo kay Hong. At kasunod nito makikita natin na ginamit ni Hong ang kanyang teknik na furry flame technique at napapasigaw na lang ang mga guerrilla sa sinapit nila sa kamay ni Hong. Mungkahi ng mga disciple habang namamangha sa ginawang pag-atake ni Hong sa mga guerrilla. Si Senior Sister Hong ay hindi mapipigilan. Tunay niyang namana ang pamana ni Peak Master Ye. Tugon ni Hong habang sinigawan niya ang mga disciple. Tumahimik ka na. Kasunod nito ay may tumawag sa ating bida sa kagubatan. Nasaan na ba ang hayop na yun, si Ye Junlin? Mungkahi ng ating bida. Sa system, sigurado ka bang sa direksyong to nang gagaling ang energy fluctuation? Tugon ng system sa kanyang. Kumpirmado, host. Ang bagong misyon ay nasa unahan, at mas malaki pa ang gantimpala kaysa sa check-in reward.